Magandang araw po mga kawangis ko. Kung saan man sulok ka man ng mundo, ito ang inyong lingkod Anton Olson. Sa mga kapwa ko OFW dyan, lalong-lalo sa Middle East, Yumkin Said. Sa mga nakasubscribe na sa akin, syukuran katir. Sa mga hindi pa dyan nakasubscribe, please subscribe my channel and likes din my videos. Ngayon bago natin panorin po yung videos ni dito sa Senate, hindi nagkaunawaan or nagkasagutan yung mga tolpo pati si Senator Marcolita regarding sa online gambling. Kasi ang gusto kasi ni Marcolita, yung unahin yung mga link pati kung sino pong mga institusyon na pumapayag tungkol sa mga online gamblings. Andito naman kay Senator Erwin Tolpo, ang kanyang ginigisa yung GCash o e-wallet, which is GCash lang naman yon. Kaya ito, panoorin natin. Sana yun? Ito. Mr. Chair, before he answers, because I'd like to put this in the proper perspective, this representation was the one who this morning made the suggestion, considering that the PAGCOR and the ICT has yet to do some struggling on how to regulate the online games operators. Ang sabi ko nga, maybe BSP should issue a suspension order to all wallet platforms like Paymaya, GCash, etc., to suspend their links to all online gambling operations. Yun po yun eh. Hindi ko alam na bakit sila po yung parang nagigisa ngayon samantalang they're only I think they have only a very limited participation. Sir, are you a game developer? Are you an enabler? Are you a promoter? Di ba ang pinag-uusapan natin dito, Mr. Chair, mga online game gambling operators? Senator Marcolita, let's just clarify this. Kasi sila yung nagbigay ng pahintulot o lisensya sa mga e-wallets. Pero kasama po ba sa paglilisensya ninyo na pumasok sila sa sugalan, BSP Governor, sir? Did you allow them? I mean, meron po ba kayong go signal to include online gambling sa e-wallets? Did you do that? Kasi alam ko po, e-wallet para padala ng pera, di po ba? Bakit po pumayag kayo? I mean, this has been going on for several years now. Mr. Chair, we allowed them to send funds or to remit funds to legal and bilisan na po natin. Pinayagan nyo ba sila na maglagay ng gambling? Pinayagan po ninyo? Given yes or no, sir? Yes or no? Did you? Yes. Did you or did you not? Para malinaw po tayo, may katanungan po Senator Marcolita. At magtatanong pa po Senator Cayetano, di pa po kami tapos sa PAGCOR. Just answer yes or no. Pinayagan nyo ba? Sandali po, hindi pa nasasagot muna yung tanong ko eh. Ay, kayo muna magot sa tanong ko. Kayo po ba ay game developer? Kayo enabler, promoter, and marketer ng online games? Kasi hindi po. Mr. Chair, parang sila ngayon ang nagigisa eh. That's why I'd like to point out, ano po ba yung limited participation ninyo eh? Kasi ang PAGCOR po ang merong regulatory powers dito eh. Bakit hindi sila yung mauna na mag-regulate? Bakit po yung GCash ang dinidiin natin? Parang nakikita ko, we're all barking on the wrong tree. I just made a suggestion this morning but I did not expect na sila yung gigisahin natin. Hindi po sila yung operator eh. Ang kanila, sa akin pong pagkakaunawa, the participation of GCash occurs only at the point where lawful payment facilitation is performed. And GCash has employed stringent regulatory and compliance control. So, bakit sila yung receiving end? Ito lang naman ang punto. Let us be very reasonable here. Don't be harsh on anybody. Yung PAGCOR ang uunahin natin dito. Sila yung nag-breakdown ng regulation. If they cannot regulate their own accredited and approved online game operators, at sinasabi nila ngayon dito, Mr. Chair, ang problema yung pong mga illegal. Bakit hindi po nyo puntahan ng mga platforms, Mr. PAGCOR? Eh, ang mga platforms, kabisado naman natin kung sino-sino sila. Ito yung Google Pay.
ito yung Amazon, ito yung Facebook, ito yung Twitter. Can you not go to them in the first place with the help of DICT? Doon kayo magsimula. That's the first layer. And then go back to your legal or illegal. Tingnan nyo kung meron silang KYC measures to protect the public. Why are we frying the e-wallet? Wala po akong nakikitang participation nila sa e-gambling or whatever. Yes, but they are the conduit to But online for gambling. the Without record, I was the one who suggested. Hindi po pwedeng magtaya yung mga bata kung wala yun. Kaya nga po, ang sinasabi ko, i-suspend nila. Tapos na yun. Pag sinuspend nila lahat, yung link, so wala na pong magbabayad. At the very least, merong provisional tayong nagawa ngayon. May provisional measure that we have done. But let us not naman fry people. Let me answer. Mr. Chair. Bakit nag-isa? Yeah. Senator Let me, Cayetano with and your Senator permission, dahil ako Tiveros. ako po yung medyo minitulo. First and foremost, tama po, Senator Marcoleta, ikaw nag-suggest. Ang kasalanan ko, I take all of your suggestions seriously. Na-offend lang po ako na sinagot kasi na wala na yan, wala nang links. Samantalang nung inon O ayan, narinig nyo na ha mga kawangis ko. Pero para sa akin, pabor po ako na mawala na ng mga online gamblings, lalo pa sa mga GCash. Kasi ang dami dyan nalululong dyan sa, sa online games na yan. Ang daming mga kabataan, ang iba gigising na lang ng madaling araw. Yung palang nilalaro online games, lalo pa mga scatter na yan. Hindi lang yan, pati yung mga porpes. Kasi nga, kunwari, yun na lang nagiging libangan nila. Pero sa papiso-piso yan, kapag maubos, ang iba, okay lang kung piso lang ang matalo. Ang iba, malalaki yung natatalo sa kanila. Yung iba, nagkakautang-utang na tungkol lang sa online games kasi akala nila makakabawi. Sa una, pagbibigyan ka, mananalo ka. Sa susunod na araw, mas malaki pa ang talo mo. Kaso lang nangyayari ka dyan, kahit mga minor de edad, nasasanay na kasi mag-online games. Kahit wala dyan ang parents nila, kasi may sarili silang mga gadgets, madali lang kasi madali lang i-install yung yung GCash. Kaya ang dami talaga mga kabataan ngayon na naglalaro ng online games. Lalo pa yung mga scatter na yan. So, mas maganda talagang tanggalin na yan. Maraming mga kabataan na nalululong, ang ibang hindi na nag-aaral. Kunwari, pumapasok sa eskwela, pero ang ginagawa nila para may grupo sila na naglalaro lang kung saan doon mayroong mga piso wifi. Kasi ang uso ngayon, piso wifi na, di ba? Hulog ka lang dyan ng piso or 5. Ilang oras na yan laro mo dyan eh. So yung mga baon nila na binibigay sa kanila ng kanilang mga magulang, ayun, dinadala na lang sa mga piso wifi. Lalong-lalo pa dito sa sa isla namin dito, nagkalat dito yung mga piso wifi na Starlink na mas malakas yung serbisyo publiko. Kaya ang daming nagkakahumaling talaga maglaro ngayon ng online games mga kawangis ko. Kaya yan muna yung update natin sa mga tungkol dito sa dalawang magagaling na mga senador. Kaya sa mga hindi pa dyan nakaka-subscribe sa akin, subscribe muna kayo dyan. And thank you and bye-bye muna. Masalam sa mga OFW.